Hustisya ang hiling ng mga kaanak ng isang babaeng 13 taong gulang na nabuntis ng lalaking ilang beses daw nang gahasa sa kanya. Ang suspect nagtangkapang tumakas ng arestuhin. Nakatutok si John Consulta, exclusive. Babasahan na dapat ng Miranda rights ang inarestong may warrant nang biglang itong tumakbo para takasan ng mga pulis. Matapos ang ilang minutong habulan, inabutan din ang suspect. Karapatan. Ikaw ay may karapatan manahimik, magsulang kubo. Arestado ang 19 anyos sa suspect, isang construction worker na wanted dahil sa reklamong statutory rape. Ayon sa PNP PRO 4A, ilang beses daw ginahasa ng suspect ang isang 13 anyos na biktima na nauwi sa pagbubuntis nito. Nangyari pala ito dito sa may Calamba, Laguna, no? So, nung lumabas yung warrant, hinanap ng pulis natin, nahuli nila dito sa may Laguna. Depensa ng suspect sa reklamong isinampa sa kanya. Wala pong halong pamimilit yung ginawa po namin ng anak nila po, sir. Parehas po namin ginusto yung nangyari, sir. Sana po mapatawad po nila ako. Di naman matanggap ng ama ng biktima ang sinapit ng kanyang anak sa kamay ng suspect. Sobrang sakit, sir. Sa totoo lang, di na ako na lang po sa pagdadasal. Hirap na hirap ako sa anak ko kung paano ko may babalik yung trauma na inabot niya. Talagang gusto ko mabulok po sa kulungan yan. Paalala ng PNP sa mga magulang. No, hindi nila dapat basta-basta ipagkatiwala yung mga anak nila, no? Paalala lang po at dapat sana is ingatan nila itong mga batang ito. Para sa GMA Integrated News, John Consulta, nakatutok 24 oras. Magkahalong lungkot at tuwa ang naramdaman ni na Angelo De Leon, Bobby Andrews at Michael Flores nang pag-usapan sa Fast Talk with Boy Abunda ang kanilang kaibigan at co-TGIS star na si Red Sternberg. May reunion project daw sana ang TGIS at may plano pa raw si Red na magbalik showbiz. Makichika tayo kay Lars Santiago. That's why it was so hard to accept because I was just talking to the guy. Emosyonal sina Angelo De Leon, Bobby Andrews at Michael Flores nang magkwento sa Fast Talk with Boy Abunda tungkol sa pumanaw nilang kaibigan na si Red Sternberg. Huli raw nakausap ni Bobby si Red noong May 22, 5 araw bago pumanaw noong May 27. You know, he was working out. He was losing weight. He was very excited. He was very excited to come home. Bago raw pumanaw si Red, naghahanda ito na bumalik sa Pilipinas para sa 30th anniversary ng TGIS at para subukan ding muli ang pag-artista. Plano niyang bumalik dito. Plano nga niya mag-artista ulit. No, he was... Humingi pa nga na advice sa amin ni Bob, sino ba pwede kong kausapin. Meron talaga kami pinaplanong reunion project. Ayos na lahat ng logistics. Oo, meron na eh. Everything. Okay. Meron na. And that was the reason why he was so excited to come home. Yes. To be honest, we were all looking forward to getting together. Matagal na naman yun na sinasabi na sana nga. Mas naging emosyonal ang tatlo nang basahin ni Boy ang mensahe ng asawa ni Red na si Sandy para sa kanyang mga kaibigan at fans na patuloy ang pag-aabot ng pakikiramay. Kasi last time I talked to him, he was so excited about his bunso. Kasi only boy niya eh. The boy who calls him Dada. Yeah. Sabi ni Sandy. And then, at saka yun yung time na ini-enjoy niya yung fatherhood. Talagang, this is a different side of Red. Pero napalitan ang iyakan ng tawanan nang alalahanin ang first impression kay Red at ang kakulitan ng kanilang kaibigan na tinawag nilang friend at brother. Masungit. He's not he's not the comedian you see him. You realize that that's just a facade, yung sungit niya. But once you get past that, you couldn't ask for a more dedicated friend. Once na naging comfortable na sa'yo, si Red, ayun na. Talagang makikita mo na yung tunay na Red Sternberg. Kasi lalaki Kasi tahimik. Siyempre sa inyo, hindi. Hindi, di ba makulit na siya eh. Actually, siya na si Kiko. Lars Santiago, updated sa showbiz happenings. Perwisyo ang dulot ng kawalan ng tubig ngayon sa ilang bahagi ng Metro Manila at Cavite. Kasunod po yan ang nasirang tubo ng Maynila na natamaan umano ng ginagawang bagong palengke sa Tondo, Maynila.
At nakatutok doon live si JP Soriano. JP? Pia, mga kapuso, narito po tayo ngayon sa isang bahagi ng Pretel Market sa Tondo, Maynila, kung saan po makikita nyo natin sa aking likuran. Ang nakapwesto po yung 2.2 meter diameter na trunk light pipe ng Maynila na aksidente pong tinamaan habang naghuhukay ang kontraktor ng ginagawang palengke. Kaya nga po nag-anunsyo ng emergency water interruption ng Maynila at Pia, mga kapuso, at aabot nga po sa mahigit 350,000 na customers ng Maynila at sa Maynila, Pasay, Parañaque, Las Piñas at Cavite ang apektado na nagsimula alas 2 ng hapon kanina at inaasahang magtatagal alas 10 ng umaga bukas. Ayon sa Maynila at Pia, nag-deploy na sila ng mga truck ng tubig sa mga apektadong residente tulad sa Maynila, pero sa ating pag-iikot, wala pa po tayong nakikitang maraming mga truck na yan. Hindi pa malinaw kung paano nasira ang water pipe, pero ayon sa Maynilad, primary o major trunk line ang tinamaan. Narito po ang pahayag ng taga Maynilad na nakausap natin. Nag-announce din tayo ng emergency interruption from 2 p.m. today until 10 a.m. tomorrow morning. Nag-announce tayo nun kasi need po natin ma-assess sa site kung ano po yung extent at lawak ng apektadong segmentong pipe, kung ano yung damage, kung ano yung lalim. So sa ngayon, ongoing po yung exploration natin, yung assessment natin, para po makapag-proceed tayo sa actual repairs. At Pia, dito pa lang sa Pretil hanggang doon sa bahagi ng Bambang sa Tondo, Maynila, wala na pong tubig o yung mga residente na kausap natin. Kung meron man, mahina na yung lumalabas at nangangamba nga sila, baka daw magtagal pang pag-resume ito. At sabi po ng mga tiga Maynila, agad naman daw po itong iimbestigahan at titiyak na hindi na nga po mauulit ito at susuportan o bibigyan na ng supply ng tubig ang mga residente. At yan muna ang latest. Balik po na sa iyo, Pia. Maraming salamat, JP Soriano. Nasunog ang isang bahay sa Barangay Bari sa Mangaldan, Pangasinan kaninang umaga. Ayon sa Mangaldan Fire Station, umabot ang sunog sa ikalawang alarma. Rumesponde pati ang mga bumbero mula sa kalapit bayan. Inabot po ng mahigit 2 oras ang pag-apula at walang nasaktan. Inaalam pa ang halaga ng pinsala. Batay sa paunang investigasyon, short circuit ang nakikitang mitya ng sunog na nagsimula sa isang silid doon. Hindi pa ganap na bagyo ang binabantayang low pressure area malapit sa bansa. Pero matinding baha ang dala nito pati ng habagat. Nakatutok si Darlene Kai. Yung tulay, barado. Ragasa ang baha sa kalsadang ito sa Talungon, Barangay San Roque, Zamboanga City. Mula pa kaninang madaling araw, matindi ang ulan doon bunsod ng pinagsamang epekto ng habagat at ng LPA. Pinasok ng baha ang maraming bahay. Mahala ka! Abot leeg ang taas ng baha sa ilang lugar kaya hirap makalusong ang mga residente. Nasa 54 na pamilya mula sa 3 barangay ang lumikas. Wala pang ulat ng sugatan. Bine-verify naman ang napaulat na landslide sa isang barangay. We've been informed the barangay, yung BDRC, since last night to be on heightened alert, and we've been getting good feedbacks. We advise the residents to take proactive measures. Sa Sultan Kudarat, buwis buhay ang paglambitin sa lubid ng lalaking yan habang tumatawid sa ilog. May mga pagkakataong sumasayad na sa malakas na agos ang isa niyang paa. Ayon sa mga residente, ang lubid lang ang nagsisilbi nilang tulay doon kapag tumaas na ang tubig sa ilog. Nasira na raw kasi ang dati nilang gamit na hanging bridge. Panawagan ng mga residente, magkaroon sana ng tulay. Stranded ang mga motorista sa lakas ng pagragasa ng baha sa National Highway sa bayan ng Sulop sa Davao del Sur. Umapaw ang sapa bunsod ng mga pag-ulan. Nakadagdag pa sa mabilis na pagtaas ng tubig ang mga bumarang kahoy sa sapa. Sakto namang may backhoe roon na ginamit pantanggal ng mga kahoy. Humupa kalaunan ang baha. Sa Sumisip, Basilan, isang batang lalaki ang nasawi matapos matangay ng baha sa Tumahubong River. Sa Lamitan sa Basilan, patuloy na hinahanap ang 11 taong gulang na babaeng nalunod sa isang ilog. Patuloy pang nakakaramdam ng masamang panahon doon kaya pinag-iingat ang mga residente sa banta ng baha at landslides. Animoy nagka-waterfall sa gilid ng bundok sa bahaging ito ng Manila East Road sa Binangonan, Rizal. May mga dumaos-dos ding maliliit na bato. Bahagya pang nalubog sa baha ang kalsada.
Buong maghapon makulimlim ang panahon at umaambon-ambon sa Maynila, pero ang mga nagtitinda o dumaraan dito sa Taft Avenue naghahanda't lalo't bahain ang kalsada tuwing malakas ang ulan. Pag bumaha, may laging umuulan, kailangan may may protection yung paa natin sa baha. Masaya na medyo nangangamba kasi kung sa lahat, kikita kami mga tropa, nagtatricycle sa hanap buhay. Nangangamba para sa pamilya. Kasi yung pamilya ko nasa bahay lang. Nauna nang sinabi ng DPWH na tuloy-tuloy ang flood control projects ng pamahalaan. Tuloy raw ang operasyon ng mga pumping stations tulad nitong sa Pasay. Inihanda na rin daw ng MMDA ang kanilang maintenance at cleaning equipment. Para sa GMA Integrated News, Darlene Kai, nakatutok 24 oras. Alamin natin ang latest sa binabantayang low pressure area at magiging lagi ng panahon mula kay Amor La Rosa ng GMA Integrated News Weather Center. Amor? Salamat, Ivan. Mga kapuso, magtutuloy-tuloy po ang maulang panahon bukas sa malaking bahagi ng ating bansa. Dahil pa rin po yan sa epekto ng low pressure area at ganun din ng hanging habagat. Huling namataan ng Pag-asa ang low pressure area sa layong 175 kilometers. Silangan po yan ng Virac, Catanduanes. Ayon po sa Pag-asa, may chance pa rin yan maging bagyo at kung matuloy nga po ito ay tatawagin itong Bagyong Auring, ang unang bagyo ngayon 2025. Sa outlook po ng Pag-asa, pwede itong mag-recurve o kaya po ay lumihis ng direksyon o pwede rin naman na mag-landfall o tumama po sa lupa. Maaaring dito sa Bicol region, ganoon din po dito sa may Quezon or sa bahagi naman po ng Aurora. Posible ring tawirin po nito ang kalupaan sa mga susunod na araw dahil ayon po sa Pag-asa, posible po yang kumilos pa kanluran. Sakali namang magkaroon po ulit ng pagbabago sa pagkilos itong sama ng panahon, ay patuloy pa rin po nitong hahatakin o palalakasin itong hanging habagat o southwest monsoon na magdudulot ng malawakang pag-ulan. Base nga sa datos ng Metro Weather, madaling araw pa lang po bukas hanggang tanghali may mga pag-ulan na. Dito po yan sa may Southern Luzon, ilang bahagi po ng Central Luzon at pati na rin dito sa Bicol region. Magtutuloy-tuloy po yan sa hapon hanggang sa gabi at mas malawakan na po yung mga pag-ulan. Halos buong Luzon na po yan. Yung mga nakikita po ninyo na nagkukulay orange at kulay pula dito sa ating mapa, ibig sabihin po niyan heavy to intense o mga matitindi talagang buhos ng ulan at posible mga magtuloy-tuloy. Kaya maging alerto po sa posibleng pagbaha o landslide. Sa Visayas naman, maulan din po halos buong araw bukas. Meron po mga malalakas sa pag-ulan. Dito yan sa Western Visayas, Negros Island region at pati na rin sa may Samar and Leyte provinces. May mga kalat-kalat na pag-ulan naman po dito sa bahagi po ng Cebu at pati na rin sa Bohol. Para naman sa mga taga Mindanao, pwede rin po kayong makaranas sa mga pag-ulan, lalong-lalo na po pagsapit ng hapon at meron din mga malalakas. Sa Metro Manila po, madaling araw pa lang may pag-ulan at pwede na po magpatuloy po yan hanggang pagsapit po ng tanghali. Mataas po ang tsansang magtagal pa yan hanggang hapon at gabi kung kailan po posible yung mga malalakas na buhos ng ulan. Kaya mga kapuso, doble ingat. At yan muna ang latest sa lagay ng ating panahon. Ako po si Amor La Rosa para sa GMA Integrated News Weather Center. Maasahan anuman ang panahon.